Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Sister Catherine Reyes Xavier, kilala rin po bilang Sister Irene. Sampu po ng kapatiran ng Charismatic Cathedral Christ's Life Christian Fellowship ay nagagalak at binigyan na naman po kami ng isa pang gawain ng Panginoong Diyos upang maghatid po sa inyo na isang Kristiyanong programa na pinamagatang po namin ipahayag ang mabuting balita. Ito po ay isang programa na naglalayon para maibahagi ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa lahat. Sa abot po ng aming makakaya, syempre po sa tulong ng mga kamananampalataya po natin na aming iimbitahan at sa patnubay ng buhay na Diyos, amin pong ipapaabot sa inyong lahat ang hindi masukat na kabutihan at kadakilaang ito ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon. So muli, hindi lamang po akong maghahayag ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos, kundi ang bawat isa po sa inyo na aming kakapanayamin na nakaranas ng personal na pagkilos ng Diyos sa buhay ninyo. Tayo po muna'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus at sa banal na Espiritu, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po upang kami ay magkaroon ng panibagong gawain para po sa ikaluluwalhati niyo. Nawa Panginoon ang mga makakasama namin dito na maghahayag po ng inyong kabutihan, kung paano po sila tunay na nakakilala, lumapit at naging ikaw po ang kanilang patnubay sa araw-araw, ay tunay na maibahagi at maging kalakasan po sa lahat ng mga makakapanood, makakapakinig, Panginoon, sa programang ito. Tuloy na kami inyong linisin at maging marapat. Nawa Panginoon na inyong banal na salita ay lumaganap sa buong daigdig hanggang sa inyong pagbabalik. Muli po, maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Muli magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po minsan sa ating buhay, akala po natin, sapat na yung mga nararanasan natin, nating kasaganahang material na galing sa sanlibutan, or yung ating pong kalusugan, di ba? Akala natin okay na po lahat yun. Subalit sa ayaw at sa gusto natin, dumarating po sa punto na yung buhay po natin, nararamdaman po natin baliwala pala lahat ito. Diba po? Lalo na siguro nung panahon na nung pandemic. Sa tingin ko po, may mga nakaranas na parang ito lang pala yun, hindi pala mahalaga ang lahat. Amen po. Ganito po ang sinasabi ni Solomon. Si Solomon po ay anak ni David na hari ng Israel. Sa aklat ng mangangaral po sa kabanatang 1:2, sinabi nga po dito, walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Walang sino man ang makatangi sa mga pangusap na ito ni Haring Solomon. Tunay ngang maliban na tayo'y pagharian ng Diyos na buhay, saka lamang po natin mararanasan ang tunay na halaga ng buhay. Kaya sa araw pong ito, ang ating pong pinakamamahal na kapatid na ating inimbitahan ngayon, na ating kakapanayamin upang malaman natin mula sa sarili niyang karanasan ang mga kamangha-mangha at dakilang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At ito po ay walang iba kundi si Sister Janet Banda. Amen. Praise God. Ayan. Dito ka, Sister Janet. Magandang hapon, magandang umaga, magandang araw sa iyo. Ayan. Magandang umaga rin. Magandang tanghali o gabi. Amen. Yan, kasi ito, Ate Janet, all over the world makikita ng mga tao kung nasan man sila, and anytime hindi man nila mapanood ng live,
kunyari umaga nila mapanood, kaya binabati talaga natin sila. And alam mo Ate Janet, isang malaking pasasalamat na pinaunlakan mo kami ngayong dito sa imbitasyon natin para samahan ako na maipakilala natin ng Diyos na buhay. Amen. At maipahayag yung walang katulad na pagmamahal niya sa lahat. Amen. Kaya maraming salamat. Ayan. So, ayan. Ngayon ate, kamusta ka na ba? Ito, namumuhay ako sa biyaya at habag ng Panginoon. Amen. Praise God. Ano bang ngayon ang pinagkakaabalahan mo? Nagtatrabaho ako dito sa butika bilang isang tindera. O tinutulungan ko ang anak ng amo ko kung ano man ang mga gawain na sa kantin o ano pa dyan na ibang gawain. Handa akong tumulong kasi pumunta ako dito para makatulong. Hindi man ako nakikita ng amo ko, hindi man ako nakikita kung sino man ang hindi nakakita sa akin, nakikita ako ng Panginoon na tapat akong maglingkod, magtrabaho sa aking amo. Amen. Ayan. Palagay ko yung napakaganda nung sinabi mo, no, Ate Janet. Kasi parang dyan pa lang pinapakita mo na yung pagiging tapat mo, may nakakakita man o wala. Ito'y dahil sa kabutihan ng Panginoon, Sa di ba? kabutihan ng Panginoon. Amen. Kaya ngayon gusto sana namin malaman kung maari mo bang maibahagi sa mga libo-libong nanonood yung naging karanasan mo bago mo nakilala ang Panginoon, at kung ano yung mga pagbabago na ganap matapos mo siyang makilala. Amen. Ako marami akong karanasan sa bago ako makakilala sa Panginoon. Ang dami kong karanasan. Halos na nung 2003 nahulog kami sa dagat lahat. Tinawag ko lang ang Panginoon na may response kaagad. Hindi kami namatay. Alam ng mga tao doon sa probinsya namin sa Bicol na buhay kami lahat dahil ako'y nananampalataya sa Panginoon. Hindi kami marunong maglangoy pero binuhay kami ng Ano Panginoon. nalunod kayo? Nalunod Bakit nalaglag kayo? Ganon? nataob yung aming sasakyan. Ano yung nagbabiyahe kayo? Ganon? Papunta na kami doon sa sa talagang barangay namin. Pauwi. Oo, tapos sumakay kami doon sa maliit na bangka na Tumaob taob yung talaga bangka. yun. Ano yun? Nasa gitna kayo ng dagat? Nasa gitna pa kami ng dagat, mga 20 basta Feet, nakikita 20 ba? feet? Oo, nakikita. no. Ay, ang lalim. Tapos, nalaglag na nga yung mga sandals ko na suot. Pinabayaan ko na mawala yun. Basta buhay kami. Tapos yung mga anak ko naman, na maliliit, litaw naman kasi may mga pampers nga. Yung pampers pala, nakakalitaw yun. Kaya lumutang. Lumutang yung mga anak ko. Praise Pero God. ang tawag ko, sumigaw ako ng Panginoon, Panginoon. Kasi hindi pa ako masyado noon, Hindi ka pa Christian. Christian na ako pero hindi pa ako masyado diehard sa Christian. Dahil magkangako sa dalawang ilog, kumbaga. Dalawa pa ang sinisimbahan ko dati. Okay. Paano mo nasabing Christian ka na pero namamangha ka pa sa dalawang ilog? Kasi- Tinanggap mo na ba si Jesus Christ? Tinanggap ko na pero hindi pa ako masyado noon. Hindi pa ako masyado nagtitiwala sa sarili ko. At nag-uwi pa nga kami, nakipista. Pista nung dun sa pumunta kami okay. sa aming Kaya probinsya. sinasabi mo namamangha ka pa sa dalawang Oo. ilog. Kumbaga, tinanggap mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior, pero yung dati mong, kung ano yung dating kinagis mo, Oo. parang hindi mo pa nabibitiwan. Hindi ko pa nabibitiwan. Okay. Ngayon, pumunta nga kami dito Las Piñas. Dito kami nakakuha ng bahay. Pabili. Tapos pumunta ako dito kay ate. Ayun, hindi ko naman akalain na born again Christian na pala sila, kuya.
kuya pala, pastor na. Kaya, ayun, inano niya ako na mag-focus ako sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil yun nga, dahil nga sa mga nangyari. At hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Nung 2016, naoperahan ako sa aking kidney. Inalis yung kidney ko kasi nagkaroon napuno ng bato. Tapos hanggang dito. Nalagnat ako ng 2 linggo hanggang sa nakita ko ng best friend ko na namimilipit ako sa sakit ng tiyan, likod, at ito'y pati yung paa ko ng kalahati na ng katawan ko sakit. Tapos dinala ako sa PGH sa hospital. Tapos inoperahan kaagad ako kasi kung hindi daw ako operahan, mawawala ako. Hanggang sa inoperahan nga ako. Nung inoperahan naman ako na lumaki yung tiyan ko. Hanggang sa naisip ko si ate rin, si ate nila, na pinapabasa niya kami ng librong malaki na dapat maglagay akong suppository sa aking puwet para makadumi ako, para bumaba yung tiyan ko, lumiit. Hanggang sa rinisitahan ko yung sarili ko kasi linggo noon na taon na wala yung mga doktor. Ayun, sabi nung hintayin ko daw yung doktor ko, hintayin ko pa yung doktor ko. Sabi ko mamamatay ako sa gabing ito kapag hinintay ko yung doktor ko. Kaya pinabili ko talaga yung asawa ko ng suppository. Nung linagay ko yun sa akin, nakaraos talaga ako hanggang sa bumaba pinawisan ako, bumaba yung lagnat ko. Kinabukasan, pinauwi na kami. Diba? Yun, binigyan ng wisdom ni Lord. Like, para po sa kaalaman ng lahat, si Sister Janet po, ito po ay isa, yung sinasabi niya po si Ate Nela, si Pastor, ayan, para po sa mga hindi namin kasama sa church na nakakanood po ngayon, sila po yung aming magulang. Yun po ang kanyang mga boss dito. Ang pinagtatrabahoan niya po ay drugstore. Yan. So, Renelas Drugstore. Siya po ay isa sa mga unang-unang sales lady po ng Renelas Drugstore. And yun nga, sabi niya nga po, nung bumalik siya, ang aming mga magulang ay Christian na. And ang pinakamaganda po ay ginamit po ni Lord ang aming ama bilang siyang manguna sa gawain ng Panginoon. And yun, talaga napakaganda nung kwento ni Sister Janet. Ayun pa po, yung nangyari sa akin kasi dinala po ako sa ospital. Wala akong kapira-pira. Pero po, sa tulong at habag ng Panginoon, sa awa sa akin ng mga kaibigan ko, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ako nagpapasalamat kasi yung mga kaibigan ko po, pinagpapadalahan ako. Yung mga kapatid ko, natuto yung mga kapatid ko magbigay sa akin. Dahil minuto na lang po dapat ang buhay ko noon eh. Wala na extend ako. Pa ni Lord, Pero yung Panginoon, ang Panginoon po talagang sinasampalatayanan ko at sa Kanya po ako humingi ng lahat ng aking pangangailangan. Amen. Kasi nandoon nga po sa Mateo 6:33 na unahin muna ang Kanyang kaharian at ang katuwiran at manahan sumunod sa Kanyang mga salita. Amen. Nang sa ganon, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa akin. Amen. Yan yung Matthew 6:36. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto us. Yun po. Amen. Tapos yun po ang lagi kong natatandaan na mga salita. At Amen. Praise dahil nga po sa mga ganon.
Ngayon, nung pandemic naman, balik ko na po lahat dun sa pandemic. Nung pandemic naman po, hindi naman ako nakaligtas. 2 beses po ako na COVID. Una po noon yung aking mga anak na nadala ko si Junior sa ospital. Tapos nagkaroon siya ng hika. Mabuti lang, rinapid test siya. Pero hindi naman pala COVID. Tapos gumaling siya sa biyaya, tabag ng Panginoon. Puro lang ako sa Panginoon talaga. As in, kung makakapagreklamo siguro ang Panginoon sa akin, nagreklamo na. Pero ang Panginoon hindi nagrereklamo, ang tao ang nagrereklamo. Tapos pagkatapos noon, si Ramon naman nagkasakit. Na confine ko naman siya ng 2 linggo sa ospital. Tapos nakalabas na siya pag 14 days. Wala sa kanya na nag-alaga. Pagkatapos ng naman na yun, ako naman, na-COVID ako. Dinala ako sa 5th floor ng PGH. Walang akong bantay. Kung paano ako inalagaan ni Lord doon. Kasi nung nakikita ko lang talaga yung magandang kwarto na yun. Sa TV lang, sabi laging pinapakita nila. Sabi ko, ano kaya kung ako ang nandiyan? Pero parang hindi ko naman pinangarap yung, pero ano kaya kung ako nandiyan dyan? Ano kaya mangyari sa akin? Sabi ko, gano'n, parang gano'n. Gano'n na nga, napunta nga ako doon. Pero ang ko doon, kasi lumakas ako doon sa kabilaan ng nakikita kong namamatay na linalagay sa body bag. Lumakas talaga ako dahil hindi ako natutulog. Binabantayan ko yung sarili ko. Akala ko kung wala na rin ako, kasi minsan parang nananaginip ako na iniiyakan ako ng mga nakikita ko sa parang panaginip ko, yung mga kumari ko, yung mga kapitbahay ko, yung mga anak ko, yung mga kapatid ko. Di ba marami kayong magkakapatid? Nakita ko doon. Tapos ayun, narinig ko, akala ko ang church na nandoon lang, narinig ko yung mga kantahan. Tapos may nagdadasal din sa akin. Kaya ayun, 12 days ako doon, nakalabas na ako. Sa bahay na lang ako nagpagaling. Ayun ang kasaysayan ng buhay ko. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Ang Panginoon, napakabuti ni Lord. Amen. Kaya Praise God. hindi po ako pinagkulang ni Lord. Ako ang naghanap kay Lord, hindi ako ang hinanap ni Lord, kundi ako ang naghanap kay Lord. Dahil alam ko na ang Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino man manampalataya sa kanya, hindi mapapahamak, kundi mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. At sinabi rin doon sa na, hindi ko kayo sa Hebreo, hindi ko kayo iiwan o ni pababayaan man. Kaya ayun po ang mga salitang binigay sa amin. Amen. Praise God. So, Lord. praise God. Napakabuti ng Panginoon sa buhay mo, Ate Janet. At sigurado ako na masaya ang puso mo bagamat hindi ka nakangiti. Ayan. Diba? Kasi syempre mabuti ang Kasi Panginoon. parang naiyak kasi ako doon. Kasi naalala mo yung mga pangyayari sa buhay mo. Pero sabi mo nga, sa lahat ng mga pangyayaring nangyari sa Kanya, ang Napagtagumpay. Panginoon ang kasama niya, kaya tagumpayan niya. Amen. Praise God. So doon, dahil doon sa mga circumstances na naranasan mo, doon mo nakilala talaga ang Panginoon, di ba? Kasi nga sa umpisa, sabi niya po, 2 pa siya, namamangka daw siya sa 2 ilog, hanggang sa nag-decide siya, ano nga ba Panginoon? Tatanggapin ba kita bilang Lord and Savior ko? O ito, gusto ko ba dito lang sa religion ko dati? Amen? Praise God. So, ayan. So, ganun po kung paanong binago ng Panginoon ang buhay ni Sister Janet. Kung paano siyang nakakilala sa Panginoon. Amen? Praise God. So, may gusto ka pang idagdag bago tayo magtapos? Ay nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Wala talagang imposible sa Panginoon dahil
nung ako'y na-COVID, ang nakasunod naman ulit sa akin si Rigel. Pero si Rigel, nung dinala ko sa hospital, ano talaga 50-50 siya, na appendicitis siya. Tapos, wala talagang imposible kay Lord kasi grabing lagnat ng anak ko, tapos nanginginig siya, tapos nalagyan siya ng suero, tuloy-tuloy yung suero, parang hinihigop niyang katawan niya yung suero. Pero dinasalan ko ng dinasalan, talagang hindi talaga ako nahiya doon sa PGH, dinasalan ko ng dinasalan. Pagkatapos po, pinawisan si Rigel, nag-umihi si Rigel, ayun, Okay na. okay na Praise siya. God. So, nakita nyo po, Opo. ang dami. Kung sasabihin mo lahat ng mga Opo. storya, Ayan po, hindi catch up talaga ko lang mauubos lahat. siguro yung oras natin. Opo. Pero, ayan, praise God, nakita nyo kung ganong kabuti ang Panginoon sa buhay ng family actually ni Sister Janet. Amen? Kasi talagang yung mga na-experience nila, hindi lang basta simpleng mga karanasan. 'Di ba? May namatay, nalunod na sila sa gitna ng dagat. Pero ganun pa man, ang Panginoon ang kanyang kinapitan. So, sinasabi lang na ang Panginoon nandyan lang. Ngayon, nung tumawag ka sa Panginoon, Lagi pinakita naman niya siya yung nandyan eh. pagmamahal mo. Lagi Yun naman nga, siya diba? nandyan. Amen. Praise God. Kaya, talagang thank you, Sister Janet, sa pag-share ng iyong Oo, buhay. salamat sa Panginoon. At, Kasi ayan. hanggang ngayon nandito pa rin ako. Kaya kapag may mga naramdaman tayo o naghihirap tayo sa buhay, huwag lang tayong makalimot magdasal. At Ayan. ang Panginoon naka-response naman yan eh. May tatlong bagay ang inano ng Panginoon, yung maghintay ka, yung kaagad-agad ibibigay sa'yo, yung medyo matagal-tagal pero malaki ang ibibigay sa'yo. Amen. Oo, Praise ganun. God. So, nakuha niyo po yan So, tandaan niyo, pwede kang mag-antay, pwedeng matagal-tagal, pero lahat yan may sagot May na kasama galing ka. sa Panginoon. Amen. So, thank you so much, Ate Janet, sa iyong sharing. And, yan, talaga napakahalaga na maipahayag natin yung salita ng Diyos. Amen. Yung kanyang mabuting balita, dahil ito po ang magpapalakas sa bawat isa sa atin. Hindi natin masasabi na ang Panginoon pinaparusahan ako or bakit ba nangyayari ito sa buhay ko. Hindi natin alam lahat ng mga dinaranas natin. May dahilan ng Panginoon at yan ay para sa kanyang ikaluluwalhati. Sa mga tao po na na mga depression, sila nagtatangka sa sarili nila, wag po kayong gumawa ng ganun kasi ang Panginoon po, basta po nagnanalangin kayo at tinanggap ninyo si Lord, nandiyan si Lord lagi, may kasagutan sa inyo. Amen. Lahat, Praise nandiyan God. ang Panginoon, hindi kayo iiwan, hindi kayo pababayaan. Bagkus bibigyan talaga kayo sobra-sobra pa. Amen. Praise Sobra-sobra God. pa. Yan. So maraming salamat muli, Sister Janet. Nakita nyo, ang dami niya talagang gusto i-share. Pero dahil sa kabutihan nga ng Panginoon, tayo, nais din po namin sa mga hindi pa po tunay na nakakakilala, yung lubos na tumatanggap sa Panginoon, na anyayahan po namin kayo na makiisa sa panalangin ng pagtanggap. Amen. Praise God. So, kayo po'y makiisa sa amin sa oras na ito. Ipikit po natin ating mga mata. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus at sa banal na Espiritu, muli maraming salamat sa oras na ito na binigay niyo po sa amin upang ma-share, Lord God, ni Sister Janet ang kanyang buhay, kung paano kanya nakilala, kung paano po na ikaw ay kumilos sa kanyang pamilya, kung paano, Panginoon, pinakita niyo ang inyong kabutihan at kapangyarihan at kadakilaan. Lord, nais din po namin maranasan ang mga kabutihang binibigay niyo higit sa lahat, ang kaligtasan, ang buhay, Panginoon, na nais namin sa buhay na walang hanggan, Lord God. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y isang makasalanan, na nangangailangan po na inyong pagpapatawad, O Diyos.
naniniwala po ako na ika'y namatay sa krus para iligtas ang aking buhay, para po sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita, O Panginoon, sa aking puso, sa aking buhay. Manahan ka po, Panginoon. Ikaw na po ang siyang manguna dito. Nananalig po ako sa iyo bilang aking tagapagligtas. At nangangako, Panginoon, na ako'y susunod sa inyo bilang Panginoon ng aking buhay. Muli maraming salamat po. Ito pong aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Kung kayo po ay nakiisa sa panalangin na aming itinaas sa oras na ito, tanggapin niyo po nawa ang kaligtasang kaloob ng Diyos. Tandaan niyo po ang araw na ito po ang inyong araw ng spiritual na kapanganakan. Amen. At bago po tayo tuluyang magpaalam sa oras na ito, sinabi nga po sa Mateo, Kabanata 28, mula talata 11 hanggang 20. Ayan, sinabi po dito sa banal na Biblia, "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao ng lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Amen. Praise God. So muli maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating bagong gawain. Maraming salamat po. Thank you, Sister Janet. God bless. Salamat